Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam na siyang pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila at iba pa ang karatig lugar. Gayun din ng irigasyon sa ilang mga sakahan sa Bulacan at Pampanga. At para pag-usapan ng tungkol sa estado ng Angat Dam at usapin sa alokasyon ng tubig, makakausap natin ng live ngayong umaga si National Water Resources Board o NWRB Executive Director Dr. Servilio David Jr. Magandang umaga po, Director David, at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming paanyaya. Magandang umaga po sa inyo lahat, sa ating mga tagapakinig ng inyong programa. Opo. Director, kamusta po yung ating monitoring dito sa level ng tubig sa Angat Dam? Ano po ba yung pangunahing dahilan na nakikita natin bakit patuloy yung pagbaba ng level ng tubig sa dam? Opo, sa ngayon po, itong panahon ng tag-init, itong summer season po, ay matuturing po natin normal po, yung pagbaba ng mga level ng mga dams po. At particular po ang Angat Dam. Pero lately po kasi, iniulat ng Pag-asa na maaring magsimula ang El Nino pagsapit ng June or July at maaring tumagal po ito hanggang sa unang bahagi ng 2027. Kaya po inaasahan natin na maaring makaapekto ito sa pagbangon, pag-recover po ng Angat Dam bago matapos ng taon. So sa kasalukuyan po, medyo mababa po ang level ng Angat Dam. Nasa 177.79 meters. Mas mababa ito sa minimum operating level na tinatagurin natin na 180 meters. Kaya sa ganito pong sitwasyon ay inuuna po or binibigyan natin ng prioridad ng alokasyon ng tubig para po sa NWSS upang matiyak ang supply ng tubig para sa Metro Manila at mga karatig lugar po. Yun nga po yung tatanong ko sa inyo ngayon na Director, dahil nabanggit nyo po na parang mahaba itong El Nino na inaasahan natin. Ano po yung ating ginagawang paraan kung ganun medyo mahaba po yun para ma-manage po natin yung supply ng tubig at masigurado naman natin na masusuplayan yung pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Yun nga po, kasama po ng mga ang mga ibang pamahalaan ng sangay ng pamahalaan kagaya po ng NWSS at yung Pag-asa po at Napocor at mga pribadong sektor ay nagpapatupad na po tayo ng mga maagang intervensyon upang maiwasan ang ganitong sitwasyon po natin na magkaroon ng water interruptions. Meron po tayong yung pong pinayagan na ng DNR and WRB ang pag-activate po ng mga deep wells po para sa NWSS para kung sakali pong magkaroon ng kakulangan sa alokasyon ay pwede pa pong makatulong ang mga deep wells dito sa Metro Manila. May karagdagang supply din pong nanggagaling mula sa Laguna Lake, Parañaque, Marikina at yung mga iba pong mga dams dyan ng NIA sa Cavite na ino-operate na rin po ng mga konsesyonaryo. At sa isang banda po, sa operations naman po, ay yung pong mga pagbabawas ng pressure, lalo po sa parting gabi at yung mga pag-recover po, pag-company po ng mga tagas, ay mangilan-ngilan po sa mga mitigation measures po natin para mapangalagaan po yung supply. At kakibat ito, yung pinapaigting po natin, yung kampanya natin on water conservation para naman po sa mga kababayan po natin at pag-promote po ng mga rainwater harvesting kung may mga pagkakataon po. Director, ito pong mga napaulat ng una na isa sa mga pangunahing babawasan po ng alokasyon ng tubig itong mga sakahan pagka nagtuloy-tuloy po yung pagbaba ng water level. Maaari nyo po bang ipaliwanag sa amin yung Director at bakit po sila yung pangunahin agad na binabawasan ng alokasyon? Opo, kasi po sa pagka bumaba po sa 180 na minimum operating level ay mas binibigyan na po ng prioridad yung water supply para sa Metro Manila kumpara po sa ibang mga paggamit ng Angat Dam, kagaya nga po ng irigasyon at hydropower. Pero sa ngayon po,
sa ganitong panahon po, no, ay nakapag-ani na po, no, yung nasa anihan na po, no, yung mga kababayan natin magsasaka, no, diyan sa Bulacan at Pampanga. Kaya po nga po nung May 14 pa lang ay nagkaroon na rin po ng suspension, no, ng releases para po sa irigasyon. Kaya ito pong huling parte ng Mayo, June at July, ay at least yung unang bahagi po ng July, ay tinuturing po nating mga water conservation months ito, no, para sa irigasyon po, para sakali po, no, maasa po tayo na makarecover naman ang level ng Angat Dam bago po makapagsimula yung tinatawag na wet season cropping ng mga dyan sa Bulacan at Pampanga. So, yun po yung sa kasalukuyan ang sitwasyon. Pero sa ngayon pa man po, kahit siniya po ay mga may contingency measures na rin po silang inilalatag, kung sakali pong magpapatuloy na bumaba yung level ng Angat Dam, ay pwede po silang mag-adjust ng kanilang planting schedule. At may mga shallow tubers din po pero magamit kung sakali pong magkaroon ng adjustment sa releases po mula po sa Angat Dam bilang paghahanda po dito sa El Nino. Ayun. Director, yung sa ngayon po ang status natin, wala pa naman po tayong kumbaga bawas yung kumbaga yung wala pa sa ngayon sa level ng consumer yung nawawala ng supply ng tubig. Sa ngayon, hinihinaan pa lang po ang pressure. Pero ano po yung deciding factor para kailan tayo sasapit sa ganoong sitwasyon na mapipilitan na pong bawasan talaga yung sinusupply na tubig dito sa mga nagsusupply sa atin at magkakaroon na ng kumbaga, mga service interruption sa mga nagsusupply ng tubig? Anong senaryo po yun? Yun po, ang mga senaryo po, ang tinitingnan natin dyan ay siyempre po itong El Nino, no, at yung mga pag-ulan kung maranasan po natin. No. Sabi nga po, ay baka ito pong pagpasok ng El Nino, baka magkaroon po ng epekto ito, no, doon po sa mga pag-ulan, no, baka mabawasan po yung mga pag-ulan na mararanasan po natin. Kaya kasi po ngayon, pag na-recharge ang mga dams, mga pag-ulan po ang mga inaasahan natin. Kaya kung magkakaroon po ng kabawasan, no, sa mga pag-ulan, dulot na rin po nitong El Nino, ay tinitingnan po natin paano natin mapaghandaan, no, itong sitwasyon na to, na hindi lang po yung kasalukuyan, no, yung hanggang mga susunod na mga buwan po at sinasabi nga po ay baka hanggang unang bahagi po ng susunod na taon ay baka adyan pa ho yung epekto ng El Nino. Kaya ito po yung mga bagay na kinokonsidera natin, no, para po sa alokasyon. Kasi nga po, hindi lang po yung kasalukuyang pangangailangan ang tinitingnan natin. Ang gusto ko natin sana ay yung masustain, no, yung pangailangan ng mga kababayan po natin dito sa Metro Manila. At kaya po, isa sa mga pwede po nating intervensyon na pwede po nating ilatag ay yung pagbabawas ng alokasyon. Hindi naman po dahil mababa na, but para po mapangalagaan yung mga pangailangan po natin sa mga susunod na buwan po. Ayun. Kung hindi po magkakaroon ng mga pag-ulan dito sa may Angat Watershed, kinukonsider rin po ba natin yung pagkakaroon ng cloud seeding o kailan masasabi natin kailangan na nating mag-cloud seeding? Ano po yung mga panuntunan natin? Ito po ba yung pagka umabot na sa ganitong level ang Angat Dam? Sa ngayon po nabanggit nyo nasa 177, tama po ba? Opo, mga 177, mga 177.5 po meters ang level po ng Angat Dam. At yung cloud seeding operations naman po ay kasama na rin po, no, dun sa mga tinatawag natin mga contingency measures. No? Pero tinitingnan din po ng Pag-asa yan. Sila po kasi ang nangangasiwa kung kailan pwede magkaroon ng cloud seeding operations. Kasi po kailangan ding tignan or pag-aralan kung nararapat na ba yung mga kondisyon, no, doon sa watershed ng Angat Dam para magsagawa po ng cloud seeding operations. Hindi naman po kasi anytime pwede magsagawa ng cloud seeding operations. Kailangan din pong tignan yung mga kondisyon kung nararapat na at ready na, no, na makapagkaroon ng cloud seeding operations. Pero yan po ay yan din sa kasalukuyan ang pinag-uusapan na kino-coordinate din po ng Pag-asa kasama po yung mga NWSS at yung Bureau of Soils po. Ayun. Director,
Panghuli po, baka meron po kayong gustong iparating sa ating mga kababayan. Bibigay po namin sa inyo ang pagkakataon para po magbigay ng mensahe. Nasa inyo po ang pagkakataon, Director. Opo, no. Sa ngayon po, no, tayo naman po ay nagpapatupad ng tinatawag na nga na whole government approach, no, kasama yung ibang sangay ng pamahalaan po at mga pribadong sektor para sa pagmamonitor po at pagmamanman, no, ng level po ng mga dams natin para po sa seguridad ng ating water supply. Ganun pa man, inihikayat po natin ang publiko, no, na magtipid po ng tubig. Sa ngayon po ay medyo pababa na po yung level ng Angat Dam at para naman po hindi maka-epekto, no, doon sa mga pangangailangan natin hanggang sa pagsisimula ng 2027. Ayusin po natin yung mga tagas sa mga ating mga kabahayan, bawasan ang mga hindi nesesaryo pangailangan ng tubig at mag-recycle at mag-reuse po kung may mga pagkakataon. At ito pong mga manakanakang pag-ulan na nararanasan po natin ay pwede po tayo mag-harvest, no? Yung tinatawag na rainwater harvesting para naman po mapakinabangan din natin at makatulong din po sa pagmamanage natin ng demand mula po sa mga dams po natin, particular po ng Angat Dam. Ayun, maraming salamat po sa pagkakataong ipinigay niyo po sa amin and WRB Executive Director Dr. Sebilio David Jr. Maraming salamat po. Maraming salamat din po at magandang umaga.